Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Stillwater na napalabas noong 2021. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula nang makita natin si Bill Baker ay isang roughneck sa Stillwater, Oklahoma na naghahanap ng trabaho dahil siya ay natanggal sa trabaho 6 na buwan na ang nakakaraan. Isang araw, binisita niya ang kanyang may sakit na biyenan na si Sharon, na sumusuporta sa kanya sa pananalapi. Pagkatapos ay nagbibigay siya ng ilang mga bagay na dadalhin sa kanyang anak na bibisitahin niya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay pumunta siya sa airport at nakakita ng gintong Stillwater na kwinta sa isang tindahan ng regalo. Pagdating sa Marseille, France, nag-check-in siya sa isang hotel, kung saan hindi siya makatulog magdamag dahil nagpapatugtog ng malakas na musika ang katabi. Sa makatuwid, pumunta siya sa balkonahe at hiniling sa babae na ihinto ang musika, ngunit hindi siya nakikinig, na sinasabi na hindi siya nagsasalita ng Ingles. Kinabukasan, nagsama-sama siya ng isang pakete ng paggamot at binisita ang kanyang anak na babae, si Allison, na 5 taon nang magsilbi ng 9 na taong pagkakakulong. Napag-alaman na si Allison ay nahatulan ng pagpatay sa kanyang kasama sa kwarto at hindi tapat na asawa. At sa unang pagkikita nila ay nautusan niya ang kanyang ama na ibigay ang isang liham sa kanyang abogado na si LeParc. At ito raw ay napaka-importante. Pinuntahan ito ni Bill at nasabi sa kanya na hindi available ang abogado sa mga oras na ito. Matapos nun ay bumalik na siya sa hotel at nakita niya ang isang bata na nagngangalang Maya. At siya ay nakaupo lang sa pinto ng kalapit na kwarto. At dahil sa wala siyang susi ay sinamahan siya ni Bill sa front desk para kumuha ng duplicate ng susi ng kwarto niya. Kinaumagahan, sa wakas ay nahanap niya si LeParc at ibinigay ang sulat ni Allison sa kanya. Pagkatapos basahin ito, sinabi niya sa kanya na naubos na ng kanyang anak na babae ang lahat ng kanyang legal na opsyon. Sinasabi rin sa liham na narinig ni Allison mula sa kanyang dating propesor ang tungkol sa isang lalaki na nagsasabing siya ang pumatay kay Lena. Gayunpaman, tumanggi si LeParc na subukang buksan muli ang kaso dahil ang bagong impormasyon ay isang alingaw-ngaw lamang. Sa gabi, ang babae sa tabi ng kanyang silid, si Virginie, ay lumapit upang pasalamatan si Bill sa pagtulong sa kanyang anak na si Maya. Kahit na napansin ni Bill na talagang marunong siyang magsalita ng Ingles, pagkatapos ay hiniling niya kay Virginie na isalin ang liham, kung saan nalaman niya hindi lamang ang tungkol sa desperasyon ng kanyang anak na babae sa pangungusap, kundi pati na rin ang tungkol sa maliit na pananampalataya niya sa kakayahan ng kanyang ama na tumulong sa sitwasyon. Pagkatapos, binisita niya muli si Allison sa bilangguan at nagsinungaling sa kanya, na sinasabi sa kanya na magpipetisyon si LeParc sa hukom upang muling buksan ang kaso. Dahil ayaw niyang bigin ang kanyang anak, pumunta si Bill sa ibang mga abogado, ngunit ang ilan sa kanila ay halos hindi nagsasalita ng Ingles. Sa isang punto, nakipagkita siya sa isang retiradong pulis, si De Rosa, na nag-aalok na tulungan siya, ngunit para sa maraming pera. Dahil doon, nanunuya si Bill at agad na umalis. Pagbalik sa hotel, humingi si Bill ng tulong sa isang staff ng hotel upang hanapin ang impormasyon ng propesor at nalaman na ang kanyang pangalan ay Patrick Okinato. Kinabukasan, pumunta siya sa universidad at nakipagkita sa propesor. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Bill ang numero ng telepono ng isang batang babae na nagngangalang Saud na nagsasabing kilala niya ang pumatay kay Lena. Ngunit hindi rin siya nagsasalita ng Ingles. Dahil dito, hiniling ni Bill sa propesor na magsalin para sa kanya. Ngunit sinabi niya na hindi siya maaaring makisali kahit na naniniwala siyang inosente si Allison. Matapos ipaalam kay Virginie ang sitwasyon, nakipagkita ang dalawa kay Saud na pinangalanan ang pumatay bilang Akim. Gayunpaman, ang kanyang kaibigan ay agresibo na nagsasabi sa kanya na huwag mag-snitch, iniwan siyang tulala. Patuloy na pinipilit ni Bill ang babae, ngunit pinipigilan sila ni Virginie habang umiinit ang sitwasyon. Pagkatapos nito, tumungo sila sa call list, kung saan sinabi ni Sawaad na nakatira si Akim, ngunit sinabi ni Virginie na malabong makipag-usap sila sa kanya dahil siya ay isang tagalabas. Pagsusuklay sa pamamagitan ng social media, si Virginie at ang kanyang kaibigan ay nagprint ng mga larawan ng mga tao sa mga social circle ni na Allison at Lena. Sinabi ni Virginie kay Bill na dalhin ang mga larawan sa kanyang anak na babae dahil siya ang makakakilala kay Akim, ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang ipaalam kay Allison na hindi ginagawa ng LEPARK ang kaso. Naalala tuloy ni Bill na nangyari ang insidente sa isang bar, kaya nakipagkita sila ni Virginie sa may-ari ng bar para magtanong tungkol kay Akim. Sa kasamaang palad, tumanggi si Virginie na makipag-usap sa lalaki pagkatapos malaman na siya ay racist sa mga immigrant sa Middle Eastern. Nag-away si Bill at Virginie dahil hindi niya maintindihan kung paano magiging okay si Bill dito.
Habang iginigiit pa rin niya na ang kanyang trabaho ay ang palayain ang kanyang anak na babae sa kulungan. Bilang resulta, sinabi sa kanya ni Seven na ayaw na niyang tulungan siya at iniwan siyang galit na galit. Samantala, tinawagan ni Sharon si Bill na nagtataka kung magkano ang halaga ngayon ni Lepper na sinasabing nakausap niya si Allison tungkol sa abogado. Gayunpaman, sinubukan ni Bill na pagtakpan ito, kaya nagpa siya si Sharon na tawagan si Lepper na wala ng oras. Sa wakas ay dinala niya ang mga larawan kay Allison na nagpakilala kay Hakim. Pagkatapos ay ginamit niya ang larawan upang subaybayan si Hakim sa isang proyekto sa pabahay, ngunit natalo si Bill ng mga kaibigan ni Hakim pagkatapos makatawag ng labis na atensyon, habang si Hakim ay nakatakas. Pagkatapos nito, binisita siya ni Vershani para makita kung ano ang kalagayan niya, at sinabi ni Bill na ibinigay niya ang kanyang tanging pagkakataon. Sa susunod na pagkikita niya si Allison, inamin ni Bill na nagsinungaling siya tungkol sa pagsang-ayon ni Lepark na tumulong at nahanap niya si Hakim, ngunit hindi sinabi sa pulis. Galit na sinayang ng kanyang ama ang kanyang tanging pagkakataon para sa pagpapawalang sala, sinabi sa kanya ni Allison na huwag nang bumalik sa bilangguan. Makalipas ang 4 na buwan, nanatili si Bill sa Marseilles, nagtatrabaho sa isang construction crew at umuupa ng kwarto sa apartment ni Vershani. Marami rin siyang oras kasama sina Vershani at Maya. Isang beses, biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Lepart, na sinasabi sa kanya na naaprubahan si Allison na lumabas sa parol para sa isang araw. Kaya naman, gusto niyang gamitin ang pagkakataon na makipag-ugnayan muli sa kanya. Kasama niya, pagkatapos kunin si Allison sa araw ng parol, dinala siya ni Bill para bumili ng mga bulaklak at pumunta sa libingan ni Lena. Pumunta din sila sa isang tahimik na lugar sa tabi ng tubig bago bumalik sa apartment, kung saan nakilala ni Allison sina Vershani at Maya sa unang pagkakataon. Matapos ibalik si Allison sa bilangguan ng gabing iyon, nakatanggap si Bill ng tawag mula sa ospital na nagpapalam sa kanya na ang kanyang anak na babae ay nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtatangkang magbigti. Nasasaktan si Bill sa mga oras na iyon, ngunit patuloy siyang binibisita niya, kaya't bumubuti ang kanilang relasyon sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, nagtatag din sila ni Vershani ng mas malapit na relasyon. Sa hapunan, naisip ni Bill na ang kanyang buhay ay bumalik sa landas, at ang dalawa ay natutulog ng magkasama para sa gabi. Isang araw, sinurpresa ni Bill si Maya ng mga tiket sa isang larong Olympique de Marseille, na talagang gusto niya. Pareho silang masaya sa laro, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi sinasadyang nakita ni Bill si Hakim sa gitna ng karamihan. Mabilis niyang sinundan siya sa isang restaurant pagkatapos ng laban. Nang makatulog na si Maya, nilapitan niya si Hakim at agad siyang kinatok. Pagkatapos ay ikinulong niya siya sa basement ng kanilang apartment building kung saan sila nakatira. Di nagtagal, binayaran niya si De Rosa upang subukan ang isang lock ng buhok ni Hakim laban sa ebidensya ng DNA ng pinangyarihan ng krimen. Sa isang punto, inamin ni Maya kay Bill na alam niya ang tungkol sa lalaki sa basement, ngunit pagkatapos ay nakiusap siya kay Maya na itago ang sikreto, at sa huli ay pumayag siya. Nang bumaba si Bill para tingnan si Hakim, nakiusap si Hakim na palayain siya. Sa pagsasabing inupahan siya ni Allison para patayin si Lena at binayaran siya nito ng isang gintong kwintas, na naglalaman ng salitang Stillwater dahil sa panukalang batas na ito ay nagsimulang magduda sa kainosentehan ni Allison at tinawagan si Sharon para tanungin kung ang Stillwater necklace na nakuha niya para kay Allison ay kasama niya noong pagsubok. Pero walang ideya si Sharon kung ano ang sinasabi niya. Makalipas ang ilang sandali, pinaghihinalaan ni De Rosa na pinapanatili ng Bill si Hakim sa basement. Kaya nag-post siya bilang inspector ng gusali. Vector at nagtanong kay Seven kung may napansin siyang amoy o ingay mula sa basement, na itinanggi niya. Nang makaalis si De Rosa, tinitigan niya ang pintuan ng basement dahil napukaw ang kanyang mga hinala. Pagkatapos kunin si Maya mula sa paaralan, bumalik si Bill sa apartment kung saan bigla siyang pinigil ng mga pulis pagkatapos ng futile na paghahanap sa basement. Tinanong ng pulisya si Maya na nagsisinungaling na hindi niya nakita ang bihag pagkatapos umalis ang mga pulis. Inihayag ni Vershani na pinalaya niya si Hakim matapos siyang matagpuan sa basement. Gayunpaman, hinihiling niya na lumipat si Bill para sa panganib sa kanyang anak na babae sa panahon ng pagdukot kay Hakim. Pagkatapos ay niyakap niya ang umiiyak na Maya at nagpaalam bago bumalik sa hotel. Pagkatapos, tinawag siya ni Lepard para sa isang pulong at sinabi sa kanya na ang bagong ebidensya ay magpapahintulot sa kaso na muling mabuksan, na may DNA test na nagpapawalang sala kay Allison. Gayunpaman, nalilito siya sa pagiging manhid ni Bill. Hindi nagtagal, sa wakas ay pinakawalan si Allison at natato ang pangalan ni Lena sa kanyang palso.
Matapos bumalik sina Allison at Bill sa Oklahoma na may pagbati ng isang bayani, tinanong ni Bill si Allison tungkol sa kwintas na Stillwater na ibinigay niya sa kanya noong umalis siya sa Marseilles. Sa wakas ay bumagsak siya at inamin na kinuha niya si Akim para paalisin si Lena sa kanilang bahay pagkatapos nilang maghiwalay. Gayunpaman, inaangkin niya na wala siyang intensyon na patayin si Lena dahil hindi naintindihan ni Akim ang kanyang intensyon na paalisin siya sa apartment. Tinanong din niya ang kanyang ama kung galit ito sa kanya, ngunit sinabi niya na hindi niya magagawa dahil anak niya ito. Sa sumunod na araw, ang dalawa ay nakaupo sa balkonahe, kung saan sinabi ni Allison na ang lahat ay mukhang eksaktong pareho sa Stillwater, habang si Bill ay umamin na ang lahat ay mukhang iba sa kanya, halos sa puntong hindi na niya ito nakikilala. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.